Hala Bea, may ibubunyag, kaya naman pala at napakamahiyain nila. Bakit tatay at nanay, hindi nyo naman sinabi kasi agad? Sana noon pa at para magawa na agad ito ng solusyon. Paano na lang ito at dami nang nagagalit sa inyo, marami na ang humusga at nagbigay ng samat-saring opinyon. At Chris pala madami ang ginagawa sa bahay nila na siguradong mapapahanga tayo sa kanya. Ito ang gagawan natin ng reaction mga kababayan, pero bago yan, ay nais ko po sanay i-like ang video na ito, at paunawa lang po na sanay patapusin nyo munang panoorin ang kabuuan ng video na ito hanggang sa dulo. Para inyong malalaman ang nilalaman nito at please suportahan po natin ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po. Yes po mga kababayan, si Bea ay nagsasalita na at nadiskubre na natin kung bakit ganito sila. 3 punto at rason ang ating dapat na puntiryahin. Una ay ang pagkamahiyain nga nila, bakit nga ba talaga na hindi pa rin sila halos magsasalita ngayon? At bakit ko nasabi na ito ang naging maganda para sila ay talagang masasabi natin na dapat gagawin nila? Isa sa naging basihan ko ay sa last episode ni Kuya Val. Noong kinausap niya ito, makikita natin dito na hindi nagsasalita si Bea. Sa salitang Tagalog na naitanong sa kanya, bagkus ay ating napag-alaman na mas komportable kasi sila kapag salitang Bicolano ang salita na gagamitin dito. Ito ay napakasimple lang na problema, pero napakamahalaga para sa 3 magkakapatid na mahiyain. Oo mga kababayan, hindi lang ito napapansin halos ng Kalingap team. Pero ito talaga ang isa sa rason bakit ayaw nilang magsalita. Kaya kung ating tingnang mabuti, ay magsasalita lang si Bea kapag Bicol ang salita na itatanong sa kanila. Take note mga kababayan. Sila ay nakatira sa kabilang bundok sa mahabang panahon. Kaya masasabi ko talaga ay dahil sa salita nila ang napakahalaga sa kanila. Taglay kasi nila ang sitwasyon na sila mismo lang ang nakakaalam. Di kasi sila sumasagot sa problema na meron sila. Kahit ang nanay at tatay ay wala man lang pangaral sa mga anak nila. Bicolana dapat ang salita at kung Tagalog man ay dapat may translator sila. Kaya masasabi ko talaga dito kay Kuya Val, ay naging komportable sila. At halos naging masaya sila dahil sa pangalawang punto at rason ito papasok. Dahil nga sa nakikita natin, ay sobra ang tuwa nila. Noong time na nagbibiro si Kuya Val sa kanila, simpleng bagay lang ito pero dapat pahalagahan. Ito lang kasi ang nakakapagpasaya sa kanila, yung tipong nadulas ka ay masaya na silang nagtatawanan dito. Ito na ang sinasabi ko na isa talaga ito sa nakakatulong sa kanila. Naging magandang bonding kasi sa kanila ang ganito. At paniniwala nila na kaibigan ang turing nila sa mga taong ganito na nagpapasaya sa kanila. At nawala ang hinala nila na baka sila ay mabubuli na naman sa mga taong nakapaligid sa kanila, at ito na ang pangatlong rason. Na isa sa pinakamahalaga sa kanila, para di na talaga sila mahihiya pa. Ang regular na pakikipag-usap sa kanila, at ang pakikitungo sa ibang tao na kaharap sila. Halimbawa dito ang pagsisimba nila, na ngayon ay ginagawa na ni Kalingap Rab. At ang madalas na pagpunta nila at pagbisita dito. Sa 3 mahiyaing Tres Marias na dati ay tinaguri ang Zombie Sisters. Hindi na kasi sila umaabot ng 1 linggo bago sila binibisita. Katunayan dito ay 2 bis na sila na e-vlog. Hindi pa kasama ang vlog kay Kuya Val, kaya ang tanong ko kung tama kaya ang 3 rason ko mga kababayan. Kung may kulang pa ay sana magbigay kayo mga kaibigan ng inyong komento, reaction, at opinyon at suhestyon. Para ating may parating sa lahat at sa Kalingap team, at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon, at para na rin malamang ang inyong saloobin at damdamin, pero bago ko tapusin, ay isang mapagpalang araw mga kababayan, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap. Maraming salamat po. Oh, kain ka na daw. Kain ka na daw, huwag kang mahiya. Ginagalitan ka na ni Chris, oh. Babe sila? Bakit sabi? Nasin doon niya dahil nagsisiba. Sinusumbong Kain ka na. Kain ka na daw.
Sige na, Kain na ano, na, Melissa. Kain na. Huwag ka nang ka. Ano? Subo na. Ano? Huwag kang maiyak. Kain na. Huwag kang maiyak. Uya mo kami. Sige na, magkain na, Melissa. Subuan mo nga, Chris. Kapatid mo. Kasi yung iyawan. Masarap yan, ano, narindalan. Sorry. Ano? Saan na kayo? Ayun na. Wawa naman si Pong, oh. Palagi na lang inaapi. Tignan mo yung ibigay. Wala akong tutong pa binigay sa akin. Ewan ko kahit tutong. Basta mo na dyan. Ika, tanggalin mo. Nagsubo na, bro? Nagsubo. Very good. Ayun. Makapakal dyan. Sige na, kain na. Sige na. Kain na. Sarap. It's coffee. Sige na. Naghihintay pa ito lang. Ay, masarap yung niya, oh. Ubus na ni Bea, oh. Ubus na ni Bea, saka si Chris. Si Melissa na lang talaga. Saan yung mga plastic? Saging ba yung... Malaking tulong tong solar noon, ha. Binili natin. Yan po yung solar light na binili namin. Ay, ano? Grabe, meron pa, oh. Lumuluto pa, guys. Kain na kayo, kain na tao. Yun, sa wakas. Tumigil lang ulan. Grabe, guys. Masa kayo, Bea? Bea, saan kayo mapunta? Maigib kayo. Tara, tara, sama namin kayo. Tatawanan kayo, ha. Tara guys, samahan natin kung saan sila naigib. Dito pala kayo naigib. Ay, tama-tama, makakapaghugas tayo dito. Ay, kaso mapuputikan din. Tara ko. Okay. Dito pala kayo. Lapit ka dito.